Ngayon, silipin na natin itong dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya ng nabanggit natin, bukod dito sa binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, meron din tayong inaasahang mabuong low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito na po yan. Yan muna ang unahin natin. Ito pong low pressure area sa itaas na bahagi ng ating bansa ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 830 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Narito po yan, malapit sa ating boundary line. Ito po yung maliit na sirkulasyon na ito at medyo konti pa rin yung kanyang kaulapan. Ito po ay posibleng kumilos pa-westward patungo dito sa itaas na bahagi ng Taiwan at mga isla sa southern portion ng Japan. Mataas po ang tsansa nito o posibilidad na maging isang ganap na bagyo ayon sa Pag-asa. Sa katunayan, ito po ay isang minor tropical depression o mahinang bagyo na para sa Japan Meteorological Agency. Maliban sa bahagyang pagpapalakas ng habagat o southwest monsoon, ito pong low pressure area na ito ay walang direktang epekto sa ating bansa. Maaari din itong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. Dahil medyo malapit nga ito sa ating boundary line, babaybayin niya nga ang general area na yan, posible po itong maging bagyo sa loob or sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang mga susunod na pangalan ng bagyo ay Ferdy at Hiner. Kung if ever maging bagyo po ito sa loob ng ating PAR, yan na po ang tatawaging bagyong Ferdy. If ever sa labas naman po yan maging bagyo, ito ng kasunod na namumong sama ng panahon ang posibleng tawaging bagyong Ferdy. Puntahan naman natin yan. Ito pong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay napakalayo pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,435 kilometers east o silangang bahagi ng Eastern Visayas. Kikilos po ito pa-northwestward papalapit dito sa ating boundary line. Posibleng sa darating na Wednesday or Thursday, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaaring isa na po itong ganap na bagyo. So, depende pa rin po kung sinong mauunang tawaging bagyong Ferdy or Hiner dito sa dalawang sama ng panahon na ito. Pero dahil malayo pa at marami pa itong pagkakataong makakuha ng lakas dito po sa malawak na karagatan dito sa eastern section ng ating bansa, ito po ay inaasahan nating lumakas pa sa mga susunod na araw. Maliban dyan, napakalawak po ng wind field o daladalang hangin ito. Kung papansinin nyo, itong ating grupo ng kaulapan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, itong ating low pressure area, malawak po yung hangin na daladala nito. Makikita po yan dito sa mga kabuuang kaulapan na tumutungo dito sa gitna nitong ating low pressure area. Ito po ay mapa ng wind shear o yung hangin sa itaas na bahagi ng ating atmosphere na tumatama sa bagyo. Ito pong mga color green, yan po ay nagsasabing favorable po yung environment natin sa paglakas o pag-intensify nitong ating binabantayang sama ng panahon. Ito naman pong mga color red, yan naman po yung mga unfavorable area o pumipigil sa paglakas ng ating bagyo. Kung papansinin nyo, ito pong general area na ito, natatahakin itong ating binabantayang sama ng panahon, ay merong mga color green na area. Ibig sabihin po niyan, favorable po yung environment ng dadaanan nitong ating binabantayang sama ng panahon para sa pag-intensify o paglakas nito. So again, ito po yung general area na posibleng puntahan nitong ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Worst case, posible pong sumabit yung kanyang outer rain bands o panglabas na kaulapan dito po sa extreme northern Luzon or northern Luzon. Sa ngayon, medyo mataas na po ito. Nasa eastern section na nga po ito ng Eastern Visayas. So less likely na po natin yan nakikitang maglandfall or tumama dito sa area ng Visayas or maging dito sa may Mindanao. Pero again, napakalawak po ng kanyang wind field o yung area na may malakas na hangin. Sa ngayon, ang dapat mas una nating concern ay yung pag-enhance nito o pagpapalakas sa ating habagat or southwest monsoon bago pumasok ang weekend. If nandito na po yan malapit sa ating boundary line at sa itaas na bahagi ng ating bansa, isasama niya rin po itong mga kaulapan na ito. Ito po ay makaka-apekto na dito po sa malaking bahagi ng ating bansa bago pumasok ang weekend. Meron tayong significant na paglakas ng habagat na maaaring magdala ng malawakang pagulan. Magsisimula yan dito sa general area ng Visayas at Mindanao, particularly sa western section nito. Kasama na po dyan ang ilang parts ng Mimaropa bago pa man makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang sama ng panahon. At habang umakyat pa po itong ating binabantayang sama ng panahon, aakyat din po yung mga areas na maapektuhan ng ating habagat or southwest monsoon. Magsisimula po yan sa darating na Thursday hanggang pagpasok ng weekend. Mas talakayin pa natin yan sa susunod. So sa mga naghahanap po dito ng Super Typhoon Hiner na malayulanda na naman daw, posible po tayong magkaroon ng malalakas na bagyo dahil panahon po ng bagyuhan ngayon sa ating bansa.
Pero wag agad kayo maniniwala, lalong-lalo na higit 1 week pa ang pagtaya. Paasa pa po yan at hindi po yan totoo. Ito pong binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng PAR ay posible talagang lumakas. Pero hindi po yan ang susunod na Yolanda, Odette, or kung sino mang bagyong naiisip nila. Ang importante, parati po tayong handa at makinig sa Official Weather Bureau ng ating bansa, ang PAGASA. Bukas nabayanan po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang mga sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.